Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang buhay at napakamakapangyarihang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Atin pong awitin ang numero 45 sa atin pong mga himnaryo. Nang liwanag ng pananampalataya, nabiyaya sa atin ang Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa. Kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sakanasan, lumbay at dusa, dahil sa kahirapan pati sa sala, daging umariwalas, naging masigla, lalo't nagpupurit, inaawitan siya. Sa langit pangawit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid, umaasang kalakang bungang kapalit. Sa takdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Atin pong patuloy na purihin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating Panginoong Hesukristo. Ituloy po natin numero 14 sa atin pong mga himnaryo. Kapatid kong mahal, huwag mong ikalungkot
Purihin po natin ang pangalan ng ating dakila't nag-iisang Diyos na buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Isang awit na lang, mga kapatid, numero 31 sa ating pong mga himnaryo. Iglesyang ililigtas sa Diyos, sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos. Agupin ibig sa Diyos, sumunod, sumunod, lahat ay nililimot, paasa ng krus, tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay magawad, ilagak, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, kay Jesus. Siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Sa pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga magulang, una na nga sa ating mga kabiyak ng puso. Binabati natin ang lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Binabati namin ang ating mga kaibigan na bagaman hindi pa nagsisitanggap sa katotohanan, nagsisipagtyaga upang dumating sa kanila ang banal na tawag ng Diyos at upang sila man ay maging katulad natin na mga anak ng kaliwanagan. Dumating tayo sa panibago pong araw ng linggong ito sa ating mga buhay, isang araw na banal at dakila na itinakda ng Diyos sa atin upang tayo ay muling makaharap sa Kanya at muli tiyasatin niya ang ating mga puso. Araw po ngayon ng linggo, Setyembre 1, 2013. Salamat sa Diyos. Hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo ipinahintulot sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman sa kamay ng hostisya,
at sa lahat ng nangakaumang na mga kapanganiban. Salamat! Talo niyang ipinaliliwanag sa atin ang katotohanan na kanyang ipinagkaloob sa atin upang ito naman maibahagi natin sa ating mga kapwa-tao, na ito ang tunay na pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong lakas, buong pag-iisip at buong buhay natin, na ibigin natin ang lahat ng ating mga kapwa-tao, kung paano ang pag-ibig nating lahat, na tayo'y magkaroon ng kaligtasan sa buhay na ito, at magkaroon ng tunay na buhay sa buhay na daratal. Gayon din ang mga inaasahan ng Panginoong Hesus sa atin, na tayo po naman magmalasakit sa Ebanghelyo ng Panginoon, ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag. Ito po ang tunay na pagsamba sa Diyos, ayon sa itinuturo ng Panginoon sa Hebreo 13:16. Kaya naman po sa umagang ito, ihanda natin ang ating mga puso, ihanda natin ang ating mga kaluluwa. Huwag nating pabayaang magtagumpay ang diablo sa atin. Mga kapatid, mga galit tayo, pero huwag tayong magkasala. Isang bagay na mahirap gawin, dadapwat ang pagkagalit na may kabanalan, tumatakip sa lahat ng kasalanan, mga kapatid at mga magulang. Magalit tayo dahil sa mga kalikuan ng mga taong nangakapaligid sa atin. Magalit tayo dahil sa kabiglaan at dahil sa kagipitan at kamangmangan. Datapwat ang pagkagalit na tunay na ating itinatalaga. Pagkagalit ng dahil sa pagiging tayo'y masasamang mga tao, na nalalaman nating masama, walang kabuluhan sa Panginoon, pagbubunga sa atin ng kamatayan. Kaya kung tayo man ay nagkasala, kung tayo man nabigla, tayo man nagipit, at nahatak at natangay ng sumandali ng mandarayang diablo at Satanas, sa umagang ito'y iharap natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Tayo po humingi ng kapatawaran sa ating Amang Diyos na si Kristo Jesus, at nawa sa umagang ito'y tanggapin niya ang ating pananambahan, tanggapin niya ang ating mga pagpupurit, mga pagsamba nang naaayon sa kanyang banal na kaitaasan. Aawit tayong muli sa ating Panginoon ng isang maikli at may spiritong awitin. Numero 55, mga kapatid. Unang estropa po lamang. At pagkatapos po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ititiklop natin ang ating mga tuhod at magpapailang lang tayo ng mga banal na pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Tatayo tayo, mga kapatid. Naripos ng ligalig, patnubay mo'y hindi pinagkait, nilingap ang aming mga ibig, sa'yo pong pagtangkilik, aming dusay na ibig. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming papuri sa'yo. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos, nasadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari,
Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon po naming Diyos, sa napakamalinis, napakasakdal, napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, naririto po at masisilayan mo po muli kami. Una po sa silong nitong iyong dampang tahanan, at sa bawat tahanan po ng aming mga kaibigan, sa mga tahanan ng bawat isa sa iyong mga anak, sa iyong banal na iglesia, na itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Ama, nangangayupapa sa iyong banal na harapan. At pagkatapos po, magpailang lang kami ng bunga ng aming mga labi, ng mga pag-aawitan, pagpupuring iniukol namin sa iyong banal na pangalan. Bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, ipinaaabot namin sa iyo, Ama, at sinasampalatayanan namin, tinatanggap mo po na tulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Panginoon po naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Panginoon naming Diyos, nalalaman mo po kung papaanong ginugol namin ang 7 mga araw na napakatulin. Datapwat nilipos mo kami ng buhay, kagalingan at kalakasan. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Amang banal, pinakain mo kami, dinamtan. Pinalakas mo po kami, pinagaling ang aming mga lupang katawan. At maraming salamat po ng higit sa lahat. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at pinatitingkad ang pananampalataya namin na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Diyos, nalalaman mo kung papaano kami nangabuhay sa mga araw na nagdaan. Inaamin namin sa iyo, Ama, wala kaming maitatagong anuman sa iyo. Nalalaman namin, wala pang nakakaabot sa amin sa iyong banal na kaluwalhatian na ibig mong aming maisakabuhayan. Mga abang tao kami, at idinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, huwag mo sanang kalilimutan ang pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa, nang kami po'y magsisampalataya at magpabautismo sa iyong banal na iglesia. Amang banal, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga anak. At nalalaman naming hindi mo tinatanggap ang panalangin ng mga taong mga makakasalanan. Hindi mo tinatanggap ang mga pagsamba ng mga taong may matitigas na puso, isipan at mga kalooban. Alang-alang po sa linggo ng umagang ito, na kami po'y nagsisisampalatayang ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay, na ikaw po ang aming nag-iisang pastor, ang aming guro, ang apostol, obispo at saserdote ng aming mga kaluluwa. Alang-alang po, Panginoon, sa pananampalatayang ipinaabot mo sa amin, patawarin mo po kaming mga magkakapatid, mga mag-aanak, mga magkakaibigan, sa loob po ng iyong banal na iglesia.
Panginoon po naming Diyos, hindi kami humihiling sa iyo na pagkalooban mo kami ng mga kayamanan, kapurihan, karangyaan at mga kaluwalhatian na pang sanglibutan. Ang mga bagay na ito'y hindi namin madadala maging sa aming mga libingan. Isang bagay lang ang lagi mong mapapakinggan sa amin, Panginoon. Panatilihin mo po kaming nakapaninirahan sa loob po ng iyong banal na bahay, sa iyong banal na tahanan, na binayaran mo po ng iyong banal na dugo sa bundok ng Kalbaryo. Tulungan mo pong, kung baga maaari, wag lamang kami, kung hindi maging ang aming mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, at ang mga kaibigan naming walang sawang nangakikipag-aral ng iyong mga palatuntunan. Tulungan mo pong kaming lahat ay makapanatili sa paglilingkod sa iyo, hanggang sa matamo naming lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Manal, sa umagang ito, magdalang habag ka sa iyong mga alipin na tinawag mo upang pangunahan ang iyong mga tupa, upang pakainin mo ng iyong mga banal at dalisay na aral. Tulungan mo po, patawarin sila kung anuman ang kanilang mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin mo po ang kanilang mga puso. Gawin mo po sanang isang mabuting kasangkapan ang kanilang mga bibig. At kung dumating sa amin ang kanilang mga tinig, langkapan mo po ng bis at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Huwag po kaming mag-alinlangan na ikaw nga ang Panginoon naming Hesukristo, na kailanman ay hindi ka po namatay, na kung paanong ang iyong mga aral at palatuntunan inilagay mo sa bibig ng iyong mga propeta. Sa huling araw, Panginoon, ang iyong mga walang kabulang alipin, gawin mo ring mabubuting kasangkapan upang lalong lumawig pa ang iyong katotohanan at mas maraming mga tupa mo ang matagpuan mula sa pagkaligaw at maibalik nila sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, idinadalangin din namin sa iyo na araw-araw po dadalawin mo po sana kaming lahat. Sana iyong loobin, nakikiusap po kami, Panginoon, at sa araw-araw bibigyan mo po kaming lahat ng mga katalinuhan at ng mga kapayapaan kung paanong kami makapamumuhay na may katwiran sa silong nitong napakamaligalig at mandarayang sanglibutan. At nakikiusap po kami iyong patnubayan at pagkalooban ng mga kaalaman kung paano namin lulutasin ang aming mga suliranin sa aming mga pang-araw-araw na mga pamumuhay. Ama namin Diyos, palalakasin mo pa po sana ang aming sariling mga lupang pangangatawan. Bigyan mo pa sana kaming lahat ng maraming mga araw na hindi po para gugulin namin sa kalayawan at kalikuan. Tutulungan mo lamang kami't gagabayan. Panginoon, ang lakas na ito maibalik namin sa iyo sa pamamagitan po ng pangangaral namin ng iyong ebanghelyo hanggang dumating ang bilang na may kaganapan ng iyong mga tupa. At sa iyo pong ikalawang pagparito, upang kami pong lahat kung baga maaari nawa iyong loobin, maging mga mahal namin sa buhay at mga kaibigan at kapatid ay magkasama-sama kami sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Una na nga po ang marami sa amin na mayroon ng mga katandaan. Ama, dagdagan mo pa kami ng kagaling at kalakasan, tulad po ng iyong walang kabuluhang alipin. Gayon din po ng aking mahal na kabyak na si kapatid na Rosita. Ama namin Diyos, si kapatid na Prospero, ang kanyang mahal na kabyak na si kapatid na Glenda. Huwag mo sanang pababayaan si kapatid na Concepcion Tenedero, maging si Florito Dator, si Robert at Mercedita, si Olivia at si kapatid na Mirna Gonzales, si Avelino at si kapatid na Expectacion Valencia. Mahabag ka sa amin, Ama naming Diyos, at idinadalangin din namin ang lahat ng mga anak, mga manugang at mga apong ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Huwag mo rin sana silang pababayaan. Ilalayo mo rin, Panginoon, sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman.
sa kamay po ng hostisya at sa mga taong tampalasan. Pangunahin na nga po, Panginoon, si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu. Tutulungan mo rin po si JC, si BJ, si JR at John Macho, si Paul Noren, si Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay. At isinasamo namin bigyan mo rin ng pagpapalat mga kaligtasan at pag-iingat si Prospero Gonzales Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico Gonzales, gayon din po si Abner Gonzales, si Dinky, si David Valencia at si Daniel Valencia, si Shannon at si Ana Lera, si Bayan Guanzon, si Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe, si Adora Quino, si Pido at Victoria Malangkes, si Jacob Gonzales, higit na nga po si Rosemary at si Flor, na sila po, Panginoon, ay nangangalat sa iba't ibang bansa at mga bayan upang humana po ng kani-kanilang kakainin sa araw-araw. Ama, maawat mahabag ka po sa kanilang lahat. Huwag mo silang ipahintulot, Panginoon, sa anumang kasakunaan. Ilayo mo po sa masasamang tao ng sanglibutan. At bago ka po maghukom, tipunin mo po silang lahat sa banal mong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaming lahat ay magkasama-sama makapagpatuloy na makasalubong sa iyo at pumurit lumuwalhati hanggang sa ipinangangako mo pong kung saan ka naroon, kami pong lahat ay doroon. Amen. Ama, hindi rin namin nalilimutan ipagpasalamat sa iyo ang patuloy mong pagpapagaling kay kapatid na Aurora Domingo Gonzales, gayon din po kay Agi Gonzales. Ama, maawat mahabag ka po. Tulungan mo pong lalo pang lumawig ang kanilang mga hiram na buhay. At huwag mo rin sanang pabayaan ang aming mga tahanan, ang mga sasakyan namin, ang mga mumunting ari-arian, maging ang aming mga halamanan at mga hayupan. Huwag mo po sanang ipahintulot, Panginoon, sana'y loobin mong magkaroon ng lubos na kapayapaan at kaligtasan sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, lalong-lalo na po sa aming mga masasamang taong kapitbahay. Panginoon naming Diyos, nalalaman mo po ang lahat ng mga bagay. Tanging sa dakila, banal at malinis at makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, lamang namin isinasaalang-alang at sinasampalatayanan po naming tatanggapin magmula po ngayon at magpakaikailanman. Amen. Ngayon po ay atin munang pakinggan ang ating minamahal na kalihim, pagbasa sa mga nakalipas nating gampanin. Salamat at pagsamba sa Diyos. Ika-14 ng Hulyo 2013, will bilang 28 araw ng linggo. Pulo na sa mga sinuntak, alas 8:30, ikaw mag-ibig full sa Panginoon. Hinaisay na numero 3, 4, 13. Kapatid si Ruth Sanch Jr. bumati na kapayapaan sa lahat at ginasama ko po dito sa tagal ng sulatan. Muna talaga sa may kingawit na mga kapatid na bilan at 26 senaryo at nangunod pa na sa gumagawa. At wayang kipas pagsambayad na sa nakalim sa kapulungan, itivit natin ng walang pumabago. Nagsunod magturo ng Diyos sa lahat sa magitan ng kapatid Prospero Gonzales at ang mga gawang sugo at ang bala-aaral na pabagat na. Dahil ang pagpalibhas ay mga anak tayo ng araw, mga pigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang paging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan ng mga sabihan ng sulatan. Yung tinapahinggan, tinagaplat na may taglang spiritual glass sa mga puso. Na matapos ang alin yung binumat ng kapulungan na may bilang na 37 senaryo at tungkol sa panahon si Kapatid Prospero Gonzales bilang sa mga tigap ng lahat. Inaan sa kapulungan ang numero 22 senaryo habang ginaganap ang abulian itinagos sa Kapatid BG Gonzales. Inaan kapulungan Dr. Davis basta ng Diyos ng kapayapaan alas sa magitan na sugo magagawa. Natapos sa pagsamba sa ganap na ika-alas 11 na umaga, matapos sa witness marcha institutional at ang latag damunok sa mga puso. Ang bilog na abulay, $80 sa bilang damunok Kapatid 17. Sa atin pong narinig na binasa ng ating minamahal na kalihim, meron po ba kayong napuna na tila nalimutang itala ni kapatid na BJ? O ang lahat naman ay nakatala pero meron namang pagkakamali? Mga kapatid at mga minamahal naming mga magulang,
Kung wala po ang lahat ng iyon, ay ating pagtitibayin at hahayaan nating maipasulat ng Panginoong Hesus sa aklat ng ating mga gawa. Napakinggan po natin ang isang napakagandang aralin noong nakalipas na linggo na tinitiyak ko po sa inyo na ito ay hindi na ipapaliwanag ng ibang mga iglesia o ibang mga relihiyon. At kung ito man ay kanilang naipapahayag, di po ito naiintindihan ng mga tao. Ang paksa natin ng linggo bilang pagsaoy sa unang Tesalonica 5:8, datapwat palibhasa ay mga anak tayo ng araw. Ito po ay ginamit ng ibang relihiyon, lalo na nga po ng mga pagano, na sila ay sumasamba sa literal na araw. Gumawa sila ng anyo. Yaon ang kanilang hinahandugan sa tuwing sila ay sumasamba sa Diyos araw. At kung bakit po ito ay nangyari, itinuro po sa atin na sa bawat tao na isinisilang sa balat ng lupa, itinuro po sa atin ng Biblia na ang bawat tao na isinisilang sa balat ng lupa, sa kanilang mga puso, meron silang tinatawag na inherent fear of the Lord. Ang bawat tao, kapag ipinapanganak, tumutubo sa kanila ang tinatawag na pagkatakot sa Diyos. Kahit wala pang relihiyon na kinaaaniban. Kaya nga ang tao habang lumalaki, pinatunayan sa atin, doon lamang sa mga bundok, sa lahat ng bansa sa buong mundo, yung tinatawag na mga unang mga tao, kamukha sa Pilipinas, merong tinatawag na mga anito. Merong tinatawag na mga larawan, ang mga Incas doon sa South America, mga Meksikano. Mga kapatid, alam natin, nung isang taon lang, December 31, 2012, magugunaw na raw ang mundo sapagkat matatapos na raw ang kalendaryo ng araw. Alam natin yan. Bakit? Sapagkat, bagaman walang nagtuturo sa kanila kung sino ang Diyos, tumutubo sa puso ng bawat tao na merong Diyos. At kaya nga gumagawa ng larawan ng tao. At masasabi kong maging ang mga tao nitong mga huling araw, kaya nga naging biktima ng pagsamba kay Birhen Maria, sa mga Santo Niño, sa mga Lorenzo Ruiz, sa mga larawan. Bakit? Sapagkat naniniwala sila may Diyos, pero hindi nila kilala. Tayo ay mga anak ng araw, nakasulat sa Biblia. Datapwat, nang ito ay ituro sa atin, yung palang araw na ipinakikilala, mga kapatid, yung pala ang tinatawag na pagkakilala sa katotohanan, sa mga banal na salita ng Diyos, walang iba kung hindi sa tinatawag na Ebanghelyo, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, nang si Pablo isugo ng Panginoon sa kahintilan, nakarating siya doon sa Athens, sa isang dako ng Gresya, at nang kasama niya ang kanyang mga kapwa ministro, napadaan sila sa Athena, doon sa tinatawag na Areopago, yung tinatawag na building. Nakita ni Pablo at mga kasama ang mga Grego sumasamba. At nakalagay sa templo nila, alam niyo yung mga Grego sumasamba sa Diyos Venus, sa Diyos Araw, Saturno, Marte, at dyan din kinuha ng mga papa sa Roma ang iba't ibang mga Diyos-Diyosan, sapagkat sila, mga kapatid, pare-pareho silang mga pagano. At nakita ni Apostol Pablo sa Areopago, sa building na kanilang ginagawang sambahan, sa Diyos na hindi nakikilala. Sinabi ni Apostol Pablo, itong Diyos na hindi nyo nakikilala at niluluhuran ninyo, ito ang ipakikilala ko sa inyo. Basahin ninyo, Aklat ng Mga Gawa.
At doon nga po, maraming naging Kristiyano sapagkat magmula sa Diyos na hindi kilala, naibalik ni Pablo saan? Sa Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang dahilan, kaya maraming images, maraming idolo, maraming Diyos-Diyosan. Bakit? Sapagkat nasa puso ng tao merong Diyos. Hindi nga lamang nila kilala. Kaya doon sa Pilipinas, mga kapatid, sa mga bundok, sa Ifugao, doon sa bundok ng Banawe, sa Sagada, sa Padada, hanggang sa Mindanao, sa Bisaya, ang bawat probinsya may kanilang mga anito, kanilang mga larawan na inaakala nila na yun ang kanilang Diyos. Napakaganda po, pero tayo, anak tayo, nino, ng Diyos na kaliwanagan. Sino ba ang Diyos na kaliwanagan? Ako ika ang ilaw, ang wika ng Panginoong Hesukristo. Ako ang daan, ako ang katotohanan. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya dito po namin kayo tinatawag, dito namin kayo inaanyayahan, magsama-sama tayo sa Diyos na nakikilala po at hindi Diyos na larawan, hindi Diyos na tinatawag na Diyos-Diyosan. Mga kapatid, ang ating Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na magbibigay sa atin ang kaligtasan. Hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang doon sa buhay na daratan. Yan po ang ating napakinggan ng nakalipas na linggo. Mga kapatid, at nang nakalipas na Huwebes, hayaan po ninyong sauyan kong sumandali para sa kapakanan ng mga kapatid na walang pagkakataong makinig ng CD-ROM tuwing araw ng Huwebes dahil sa overtime. Pakinggan po natin mga kapatid at mga magulang, Ecclesiastes, Kapitulo 1, versikulo 2. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Ang lahat, makinig po tayo nung Huwebes ito. Ang lahat, pag sinasabing lahat, superlative na yun. Lahat ng bagay na maiisip mo sa lupa, sa buhay na ito, ang lahat, wala raw kabuluhan. Wala palang kabuluhan ang lahat ng bagay, kapatid na si Rilo. Ayan ang sinasabi ng ating paksa nung nakalipas na Huwebes Ang lahat ng bagay, yang gandang lalaki mo, yang gandang babae mo, yang kayamanan mo, yang kapurihan mo, yang katilinuhan mo, yang ganda ng bahay mo, ang ganda ng kotse mo, ang ganda ng iyong mga anak, ang ganda ng iyong wika nga mga ari-arian. Ikaw man ang pinakamayaman, bilyonaryo ka man, ang sabi ng nangangaral. Ang lahat ng mga bagay walang kabuluhan. Tinuro sa atin ang napakagandang mga aral. Ang mga bagay ng lupa na pinagkakaabalahan ng lahat ng tao araw-araw. Bakit ba maraming tao pinapatay ang katawan sa paghanap ng ikabubuhay? Meron pa tayong nakikita, 3 trabaho, lalo na rin sa Amerika. Para ikakapatid na si Rilo, ako'y makauwi kagad, makapag-ipon ng konting kayamanan. Pagka na sobra ng pambili ng bahay sa Pilipinas, mapag-aral ang mga anak, at magkaroon sila ng magandang kabuhayan, retired na ako, uuwi na ako. Walang kabuluhan ang wika ng mga ngaral. At nang ito ituro sa atin, sino pa itong nangangaral na ito? Bakit ba ganyan, kapatid na si Rilo? Lahat na lang ng bagay, walang kabuluhan. Bakit pa tayo nabubuhay? Bakit pa tayo nag-aaral? Bakit pa kailangan pa ang diploma? Bakit kailangan pang magsumika kung lahat pala ng bagay walang kabuluhan? Ang lalaki po na sumulat ng ating paksa, ang wika ng Santong Sulat, uno-uno ng Ecclesiastes, ang salita ng mga ngaral na anak ni David na hari sa Jerusalem. Siya po ang anak ni David. Ito ang lalaki na ang pangalan ay Solomon. Siya ang ikatatlong ibinangon ng Diyos para maging hari. Alam natin ang kasaysayan ni Saul. Sa loob ng iglesia, makinig kayo mabuti sa mga bagong nakikinig.
Noong araw po, ang bansa ng Israel wala pong hari. Wala. Ang Panginoon Diyos ang kanilang hari. Ang Diyos na kanilang pinaka-presidente nakikipag-usap sa bansa ng Israel sa pamamagitan ng mga propeta na katulad ni Propeta Samuel. Nang tumanggap ng mana na lupain ang mga Israelita, nang sila po ay magkaroon ng ari-arian, lumaki ang ulo ng mga Israelita. At habang sila ay nagiging makapangyarihan sa lupain ng Kanaan, nakikita nila yung mga Moabita, yung mga Pilisteo, yung mga kung ano-anong mga bansa sa kapaligiran ng Kanaan, na sila'y yumayabong, na sila ay wika nga mga makapangyarihan, lalong yumayaman sapagkat meron silang mga hari. Minungkahi nila ang Diyos at sinabi kay Samuel, bigyan mo kami ng hari. Bigyan mo kami ng hari, Samuel. Bagaman nagagalit ang Diyos, sinabi ng Diyos kay Samuel, pabayaan mo, Samuel. Hindi ikaw ang kanilang itinatakwil. Ikaw ang aking speaker para sa kanila. Pero humihingi ng hari, ayaw na nila. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang kanilang itinatakwil kung hindi ako na kanilang Diyos. Bigyan mo ng hari. Ibabangon mo sa kanila ang isang lalaki na ang pangalan ay Saul. Yan ang naging unang hari. Si Haring Saul. Mga kapatid, dadapwat sabihin mo sa kanila, pagka kayo pinamahalaan na ng tao, hihingang kayo ng buwis, tax dito, tax dyan, ang mga anak ninyo gagawing sundalo, ang mga lalaking anak ninyo dadalhin sa gera, yung mga anak nyong babae at mga asawa ninyo gagawing alila ng hari sa mga palasyo nila. Ay bigyan mo ng hari. At yun nga ang nangyari, mga magulang. At sapagkat sila'y pinamahalaan na nga ng tao, na walang iniwan sa huling araw. Makinig kayong mabuti, Walang iniwanan sa huling araw. Nang itinayo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia, napakaliwanag po ng Biblia, si Kristo ang ulo ng katawan, siya ang ating pastor, siya ang ating obispo, siya ang ating apostol, guro, at siya ang ating tagapagligtas at saserdote. Pero matigas ang ulo ng mga tao, mga magulang at mga kapatid. Naglagay ang mga tao sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ng obispong tao. Inilagay ang kapurihan at karangalan sa mga tao. Kaya ang takbo ng iglesia ng Diyos magmula noon, pinamahalaan ng tao hanggang sa huling araw na ito, kung merong magsasabing sila iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, puro katiwalian, puro kapaimbabawan, at wala na ang turo ni Kristo, wala na ang turo ng Panginoon. Ang namamahala na sa kanila tao, kaya wala kayong makikita ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na lipos ng kapayapaan, kung hindi puro kaguluhan, mga kapatid at mga magulang, at puro kaisipan ng mga tao, puro ugali ng tao ang itinuturo sa mga tupa ng Diyos. Mga iginagalang na mga magulang, ganyan din. Nung araw pa man, matigas na ang puso ng tao. Kaya sinasabi ng Panginoon Diyos sa Malakias, sa kanyang 3:7, panahon pa ng inyong mga magulang, panahon pa ng bansa ng Israel, panahon pa ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, doon sa Jerusalem ng Judea, matigas na ang puso ninyo, nagsilayo kayo sa akin. Pero meron pang tinatawag na pag-asa para mabalik sa kalwalhatian ng kanyang mga anak. Manumbalik kayo sa akin, ako ay manunumbalik sa inyo. Kaya nga sa ating paksa nung nakalipas na Huwebes, ang pinagkaabalahan ng mga tao yung mga bagay na panglupa. At sinabi ni Haring Solomon, na anak ni David, pagkatapos ni Saul, inihalili si David, at nang matanda na si David, makinig kayong mabuti, nang matanda na si David, ang Diyos mismo naghalal na ang anak ni David, mga kapatid at mga magulang, na si Solomon ang hahalili bilang hari. Kaya nga ang kaugnayan naman sa iglesia, ang ginawa naman ng mga obispong tao, huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo, naglalagay ang obispong tao, halimbawa, iglesia daw ng Diyos. Halimbawa, namatay yung obispo,
gumawa na pala ng kasulatan, ang ihahalili ko itong susunod na obispo ninyo, yung kumpare ko, ayan, o kaya yung anak ko, o kaya kung sino-sino, na kanyang wika nga kasama sa kanyang mga hindi magagandang gawain. Kaya ang iglesia magulo. Ngunit kung ang Diyos pababayaan ng tao, siya ang maglagay. Kamukha ng pagkahalal kay Matias nang mamatay at magbigti si Judas Iscariote, ano ang ginawa ng 11 apostol na natitira? Nanalangin sa Panginoon at nagpalabunutan. Napili mga magulang ang lalaki na ang pangalan ay Matias, sa gayong paraan walang korupsyon ang natupad, ang tinatawag na ang kalooban ng Diyos sa langit. Walang eleksyon, walang pamana. Kung ano yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, yun ang dapat mangyari kung ang isang iglesia sinasabing sila'y iglesia ng Diyos na pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Kung maglagay man ng obispo, at ang obispo naman hindi naman isa. Hindi naman iisa. Ang obispo sa bawat probinsya, sa bawat lokal ng iglesia, may isang obispo. Ang ibig sabihin lang ng obispo, matandang kapatid. Kamukha ng sinabi ni Apostol Pablo kay Tito, maghalal ka, Tito, ng obispo sa bawat lokal ng iglesia, mga kapatid, para magkaroon ng kaayusan. Pero ang nangyayari sa uling araw, yung mga iglesia daw, ng ating Panginoong Jesucristo, pinamamahalaan ng isang obispo, diktador. Mag-isip-isip kayo at mag-aral-aral kayo. Sa 1:5 po ng Tito, basahin po ninyo. Kayong mga kaibigan namin, pag-aralan ninyo ang mga relihiyon na inyong kinaroroonan. Baka mapasama dito sa sinabi ng paksa ng Huwebes, ang lahat ng bagay walang kabuluhan. Pati ang paglilingkod nyo sa Diyos mawawalan ng kabuluhan. Ang wika ni Propeta Solomon, na sumulat ng ating paksa walang kabuluhan sa walang kabuluhan, ang lahat ng bagay walang kabuluhan. Naranasan ko ang lahat ng mga bagay. Sa aking pagiging hari, nagtayo ako ng mga patubigan. Nagtayo ako ng matataas na mga gusali. Pinaganda ko ang Jerusalem. Walang hihigit sa akin. Nagkaroon ako ng kayamanan, ng pilak, at ng kapurihan at karangalan at karunungan. Walang hihigit sa akin. Pero, nakita ko ang lahat ng bagay. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. At meron pa siyang sinabi, hindi ko pinigil ang mata ko sa lahat ng aking ninanasa. Alam ba ninyo kung ilan ang babae? Alam ba ninyo kung ilan ang inaasawa ni Solomon? Ayon sa kasaysayan ng Biblia, mahigit sa 800. Ang daming asawa. Sa huling araw na ito ang daming mga wika nga, mga lalaki. 2, 3. Naku, maligayang maligaya. Mga kapatid, pero si Solomon, 800. Ano sabi ni Solomon? Walang kabuluhan, kahit na 800 ang babae ko. Wala rin kabuluhan. Ang lahat ng bagay, sakit ng ulo, ang lahat ng bagay na yan, nauuwi sa wala. Ano lamang ang may kabuluhan? Itinuro sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Nagbigay siya ng isang parabola na mayroong isang binatang mayaman. Na pagkatapos na siya umani ng napakaraming ani sa kanyang pataniman, hindi na magkasya doon sa kanyang tinatawag na warehouse. At sa kanyang kagalakan, sinabi niya, hindi na magkasya sa aking wika nga sisidlan ang mga inani ko. Kaluluwa ko, magpakasaya ka na. Marami ka nang nakamalig sa loob ng maraming taon. Hindi ka na magugutom, magpakaligaya ka, magpakasarap ka. O hindi ba yan ang hinihintay ng mga tao sa uling araw? Alin yan? Ang maging mayayaman? Kaya ang daming pumipila sa lottery, pati mga kapatid sa iglesia. Alam niyo ba, hindi ko nalalaman, mga kapatid sa iglesia, bili ng ticket sa lottery, sweepstake. Bili ng, yung iba nagpepekwa pa. May nakikilala ko, mga ministro nagpepekwa Para ano? Bakit nagsusugal ang tao? Para yumaman! Mga kapatid, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Pasahin po ninyo sa San Lucas 12:16 hanggang 21.
Halin na lalaki sa gabing ito. Doon sa mayaman, magsaya ka na, magpakasarap ka na. Halin na lalaki sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa, ang kayamanan mo, mapapakanino kaya? Ito lang ang mahalaga, mga kapatid. Ang kaluluwa natin. Sa paano natin maiingatan ang ating kaluluwa? Magsisampalataya kayo sa akin ang wika ng Panginoong Jesucristo, San Juan 14:1. Magsisampalataya kayo sa Ama. Sa sanglibutan, marami kayong kapighatian. Dadaigin ko ang sanglibutan. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, kanino? Sa Ama. Kanino pa? Sa Anak. Bakit sa kanilang dalawa? Ako at ang Ama ay isa, at sa aking mga salita. Bakit sa salita na siyang ebanghelyo? Ang salita ko, pawang espiritu at pawang buhay. Sa 63 ng San Juan, ang tatlong ito ay iisa. Unang Juan 5:7. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Ama, Anak at ng ebanghelyo, ang pinakamahalaga, ang ating kaluluwa, maiingatan at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Napakaganda, mga kapatid. Bakit hindi maintindihan ng mga nakikinig? Pag si kapatid na Cirilo at si kapatid na Prospero nangangaral sa inyo, ang iniisip ninyo, sinasabi sa amin, naninira kami. Bakit namin kayo sisiraan? Ano ba makukuha namin sa inyo? Hindi nga namin kayo hinihinga ng abuloy Libre! Sa buhay ninyo ito, sa sarili ninyong kaluluwa. Ang titigas ng ulo nyo. Lagi nyo sinasabing naninira. Yan ikang mga Gonzales, mapanirang puri. Bakit anong dahilan maninira kami? Meron ba kaming gagana? O meron ba kaming ganansya kung siraan namin kayo? Ano makukuha namin sa inyo? Wala! Mga kapatid, pero yung buhay namin, nilulustay namin para makarating sa inyo ang katotohanan ito na ang may kabuluhan lamang. Alin? Ang kaluluwa ng bawat tao sa balat ng lupa. Yan ang napakinggan natin. Napakaganda ng mga aral sa Iglesia ng Diyos. Sa linggo pong ito, Septyembre 1, 2013. mga kapatid, karugtong ng ating mga pag-aaral. Sa San Mateo 17:17, buksan na po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Ito po ang sinasabi ng ating paksa. At sumagot si Jesus at sinabi, lahi na walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Pag nangangaral kami, ayaw namin na kayo may matutuhan tungkol sa akin o tungkol kay kapatid na Pros o sa aming pamilya. Katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili. Kung kami nangangaral, wala kayong maririnig tungkol sa amin, maliban na ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Si Kristo ang Panginoon, siya magliligtas sa inyo, hindi kami. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? 17:17 ng Mateo, lahi na walang pananampalataya, taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Alam ba ninyo ang nagsasalita ng ganito? Sa palagay ninyo, ito po ang tinatawag na punong-puno ng emotion. Yan, napapakinggan natin yan, lalo na sa mga teenager. Kayo naman, kapatid na Cirilo, sobra ang emote ninyo. Emote, alam ba ninyo ibig sabihin emote? Yan ang shortcut ngayon ng mga kabataan. Emote daw, emote. Ibig sabihin emotional. Magagalitin ang ibig sabihin. At sa katotohanan, itong salitang ito, talagang nagagalit yung nagsasalita dito. Isipin mong sabihin, mga taksil, mga walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo titiisin? Para maliwalagan natin, sino baga ang dito ay galit na nagsasalita? Basahin po natin sa Mateo 17:14. Itaas natin. At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya ay lumuhod at nagsasabi, putulin ko muna, Kung natatandaan ninyo, ng mga nakalipas na linggo,
merong isang lalaki, ketongin, lumuhod kay Kristo, lumuhod sa Panginoon, pinabayaan ng Panginoong Jesucristo na lumuhod at sambahin siya, na nagpapakilala ang Panginoong Jesucristo, siya lamang ang Diyos na dapat luhuran at sambahin. Katulad ng sinasabi sa Pilipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Sa paksa naman natin sa umagang ito ng linggo, meron na namang isang lalaki. Nakita na naman ang Panginoon, lumuhod na naman at sinamba siya at nagsabi, mga kapatid at mga magulang, mahabag ka sa aking anak. 17:15. Ang sabi ng lalaki, mahabag ka sa aking anak, sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay himatayin, lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya ay nagsusumba sa apoy, lumalapit sa apoy, naglalaro ng apoy, at madalas naman sa tubig. Eto, napakaganda, oh. Ibang uri naman, ibang lalaki naman ito. May sakit naman yung anak niya, inaalihan ng masamang espiritu. Lumuhod sa Panginoon. Alam ba ninyo ang ibig sabihin to? Kung ang Panginoong Jesucristo hindi siya ang Diyos, marami pong kasaysayan sa Biblia. Mga anghel mismo galing sa langit, isinugo ng Diyos sa kanyang wika nga ibig kausapin at niluhuran ng mga tao yung anghel, pero sinasabi ng mga anghel, wag kayong luluhod sa akin. Ako man ay alipin na kamukha ninyo. Si Pablo, si Bernabe, niluhuran ng mga taga-Atenas, mga magulang at mga kapatid. Pero ano sabi ni Apostol Pablo, magtindig kayo, kami mga tao rin. Wag kayong luluhod sa akin. Pero pag ang Panginoong Jesus ang niluluhuran ng tao, pinababayaan ng Panginoon. Bakit? Siya nga ang Diyos. Tandaan ninyo yan, mga kapatid. At dito nga, ang sabi ng lalaki, na sumasamba sa Panginoon at lumuhod sa Kanya, maawa ka, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat pinahihirapan siya ng demonyo. Pumaparoon siya at nagsusugba sa sarili sa apoy, at pagkatapos ay pumupunta naman sa tubig. At siya'y dinala ko, eto, makinig kayo, dinala ko ang aking anak na lalaki sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. Isipin ninyo yan? Sino ba ang tinutukoy dito ng mga alagad? Di yung 12 apostol. Sa San Mateo 18, pinalapit niya ang 12. Hindi ko na babasahin para wag tayong humaba. Kilala na ninyo yung mga yan. Pinalapit niya ang 12 alagad. Una na nga yan, si Pedro. At sila'y tinuruan at pinagkalooban ng kapangyarihang makapagpadilat ng bulag, makapagpagaling ng may karamdaman. At sila'y pinagutusang magsipangaral ng aking ebanghelyo. Tinanggap ninyo ng walang bayad. Ipamahagi ninyo ng libre, walang bayad. Napakaganda, oh. Ipangaral ninyo ang ebanghelyo ng kaligtasan, libre, walang bayad. Magpagaling kayo, magpadilat kayo, bumuhay kayo ng mga patay, walang bayad. Mga kapatid, napakaganda, libre ang pagpanik sa langit. Tandaan ninyo yan, libre ang pagpanik sa langit. Dito lang makikilala na ninyo kung sino kami. Kung kami ba ay sa Diyos, o kung kami ay nangangaral ng para yumaman kami, o kami namin ang inyong mga ari-arian. At siya dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya napagaling. Kaya nga po sa ating paksa, sino po baga ang hayagan at tunay na nagpapakilalang buong galit na pinatutungkulan nitong ating paksa? Ito po'y walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Panginoon, 17:17, sumagot si Jesus at sinabi, makinig kayo, lahi na walang pananampalataya, taksil. Isipin ninyo yan, yung 12 apostol, tinawag niya mga taksil. Taksil. Pinili niya yan, ha? Pinuntahan ng Panginoong Jesus yan. Sa mga baybay dagat ng Galilea, tinawag niya ang isa-isa dyan. Pedro, Andres, Juan, parito kayo. Gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao.
Yan ang tinatawag na God-chosen people. Pero tinawag ng Panginoong Jesucristo, mga taksil, mga walang pananampalataya, gayong tinuruan na niya. Sa mga duwid, at sumagot si Jesus at sinabi, O lahi na walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Mga kapatid, na kung liliwanagin lamang, hanggang kailan makikisama ako sa inyo. Ayan. Tipin ninyo yan, yung Diyos nagkatawang tao, tumawag ng 12, God-chosen people. Pagkatapos, ibig yata nitong 12 ito, wag nang humiwalay ang Diyos sa kanila at parati na lamang ang Diyos ang gagawa ng mga gawain nila. Mga kapatid, kaya nagalit ang Panginoon Diyos. Ang wika ng Panginoon, walang pananampalataya. Taksil! Anong ginawa ng Panginoon pagkatapos na pagwikaan niya ang mga alagad? Sagot, Mateo 17:17 rin. Dalhin ninyo siya rito. Ipinagutos sa mga alagad, yung lalaki na merong anak na inaalihan ng demonyo, dalhin ninyo sa akin, dalhin ninyo rito. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang bata ay gumaling mula ng oras ding iyon. Dito po, sa ating paksa, bakit po sinasabi ng Panginoon na taksil ang isang lahi? Pag binabanggit yung lahi, ito yung mga tao, tinawag na nga niya yung 12 Yun ay mga tao na niya. Kung liliwanagin, mga kapatid, kamukha ng nalalaman natin, itong 12 apostol, inilagay nga sa iglesia. 12:28 ng unang Korinto, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una, kaya nga God chosen Una-una, ang 12 apostol inilagay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kapag kayo'y na sa iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus, ang wika ni Apostol Pedro 2:9, kayo nga ay isang lahing hirang, bansang banal, bayan, pag-aaring sarili ng Diyos. Pagkatapos, sasabihin ng Panginoong Jesucristo, lahi na taksil. Ayan. Sa mga duwid, mga tao niya, sa loob ng kanyang iglesia mismo, walang pananampalataya. Mga iginagalang na tagapakinig. Para ito ay lubos nating maliwanagan. Bakit ba? Makinig kayo. Hindi nyo ito napapakinggan sa mga iglesia ninyo. Tinitiyak ko kayo. Tinitiyak ko sa inyo, walang nagtuturo nito. Bakit? Bakit tinawag ng Panginoong Jesucristo yung God-chosen people, yung 12, una sa lahat, mga apostol pa naman, mga saksing nakakita sa Kanya? Bakit niya pinagwikaan ng taksil? Para maliwanagan natin yung salitang taksil na Tagalog, babasahin natin sa pinanggalingan na King James Version para wag tayong maligaw. Ganito po ang sinasabi, Matthew 17:17. Then Jesus answered and said, at si Jesus ay sumagot at nagsabi, O faithless, makinig kayo, O faithless, O mga walang pananampalataya and perverse. Masakit ang salita niya, no? Perverse generation. How long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him here to me. Dalhin ninyo sa akin ang may sakit, pinagaling ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng taksil? Kasi po tayong mga Tagalog, napakahirap po yung ating mga salita. Hanggang ngayon, hindi natin mapagsino kung ano ba ibig sabihin niya. Mga magulang, taksil. Yung taksil pala, pagdating pala sa pinanggalingan, sa Bibliang English, yung taksil pala perversion. Alam ba ninyo yung ibig sabihin ng perversion? O ano ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa buong sanglibutan, lalo na sa Amerika? Inapurbahan ng Supreme Court, pwede nang ikasal lalaki sa lalaki. Ano ba ibig sabihin nito, mga magulang? That is perversion. Perversion. Ano ba ang ibig ipakilala ng salitang perversion? Basahin natin
Sa diksyonaryo, mga kapatid, basahin natin. What is the meaning of perversion or perverse? Marked by a disposition to oppose and contradict, obstinately persisting in an error or fault, wrongly, makinig kayo, wrongly, self-willed, or stubborn, matigas ang ulo. Ano ibig sabihin ng perversion o perverse? Ang paglaban sa tinatawag na katotohanan. Ang paglaban sa tinatawag na wika nga dapat na gawin. Yung nasa katwiran, marked by a disposition to oppose and contradict. Ang ibig lang sabihin ng perversion, hindi mo sinusunod yung natural. Ang ibig sabihin, hindi mo sinusunod yung regla, yung daloy. Hindi mo sinusunod, kundi nilalabanan mo, you are contradicting the natural law. Sa katotohanan, ang perversion, ang pagsuway saan? Sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Una na nga dyan sa tinatawag na pag-aasawa. May nabasa ba kayo? Sa Biblia, lalaki sa lalaki, ikinasal ng Diyos? Wala. Ano lang ang ikinakasal? Isang lalaki at isang babae. Yun ang regla. Yun ang, that is the natural. Yun ang natural sa mga tao. Pero pag kinontra mo na yan, you are a pervert. Baya kalaan mo, pag tawagin ka rito ngayon sa Amerika, sumigaw ka sa isang tao sa daan, you are a pervert, baka patayin ka. Ay talagang alam nila, masama ibig sabihin ng pervert eh. Ang ibig sabihin, ano ako, bakla? Ano ako, tomboy? Mga magulang at mga kapatid? Yan ang ibig sabihin ng pervert. Ano ang ibig sabihin nito? Sa ating paksa, taksil! Na ano? Taksil at walang pananampalatayang lahi. Pervert generation. Bakit? Ano ba ang ino-oppose? Makinig kayo. Ano ba ang tinatawag na dahilan at tinawag ng Panginoon na taksil ang 12 apostol na kanyang pinili para maging wika nga, kanyang maging alagad? Basahin po natin, mga magulang at mga kapatid, ang ipinaliliwanag ng mga santong sulat. At isa pang paliwanag sa atin, ang pervert pala, katigasan ng puso. Alam ba ninyo, sangayon po kay Propeta Samuel, basahin ninyo, unang Samuel 15:23, ang anumang katigasan ng ulo ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag ang Diyos nag-utos sa isang tao, mga kapatid, kamukha ng alam natin, dito rin sa unang Samuel, sa kanyang kapitulo 15, nang utusan ng Diyos ang lalaki na si Saul, na hari nga noon, unang hari, pagpapatayin ang bansa, mga magulang na kanyang mga kalaban, mga Amalekita, mga magulang at kanyang nilusob, pinagpapatay ang mga mamamayan ng bayang yaon. Mga magulang, pinagtataga, pinagpuputol, pati ang mga larawan, ang mga Diyos-Diyosan nila. Pero hindi niya pinatay ang lalaking si Agag na hari ng bayang yaon. Hindi niya pinatay yung hari at yung mga alagad niya, yung mga sundalo niya, pinabayaang huwag patayin ang mga magagandang mga tupa na mabuti. Makinig kayo, mabuti naman ang hangarin dahil yung mga tupa at mga bakang magaganda para ihandog sa Diyos ni Samuel. Pero ano sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel? Matitigas ang ulo ninyo, you are pervert people, you are mga taksel. Ang katigasan ng ulo ay tulad sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga larawan. Ang ginawa ni Propeta Samuel, siya mismo kumuha ng tabak, pagkatapos pinagtatagat, pinagpuputol ang haring si Agag, mga magulang at mga kapatid, para ipakilala kay Saul na siya ay isang walang pananampalataya at matigas ang ulo at sumamba sa larawan o sa Diyos-Diyosan. Wala pong pagkakaiba. Yung tigas ng isang, halimbawa sa huling araw na ito, matigas ang ulo ng mga kapatid, matigas ang puso ng isang kapatid, ayaw pa rin sumunod sa mga kalooban ng Diyos ng langit. Yung mga kapatid na gayon, sumasamba sa mga larawan yun.
Hindi nila nalalaman, yun ay pagsamba sa Diyos-Diyusan. Meron ka ng ibang dinidiyos. Pagka ang pananampalataya mo, hindi naaayon sa kalooban ng Ama, kamukha ng panalangin ng Panginoong Jesucristo na itinuro sa mga anak niya, magsipanalangin nga kayo ng ganito, dumating ang kalooban mo kung paano sa langit ito ang maghari sa lupa. Ang ibig sabihin, walang labis, walang kulang, kung anong gusto ng Diyos, yun ang gagawin mo. Ang ginagawa ng mga tao, nasusunod yung kanilang kalooban. Ayan, ang katigasan ng puso, kalooban ng tao, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang ibig lang ipakilala. Matigas ang puso ng mga apostol, kaya hindi nila napagaling. Kaya't hindi nila napagaling yung tinatawag na bata na inaalihan ng mga demonyo. Ang ibig lang ipakilala ng ating paksa. Ngayon, ano ang mga katunayan na talagang ang kanyang mga alagad mismo ay hindi mapanampalatayahin o mga taksel, mga perverse ayon sa Panginoon, mga pervert people. Nangganda ng ating pag-aaral May bababasa ka ba sa Biblia na talagang yung 12 apostol, God chosen na nga Unang-unang inilagay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus wala pa rin palang pananampalataya. Basahin po natin ang sinasabi ng Biblia sa Juan 21:14. Ito'y ang ikatatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Puputulin ko po muna. Ang Panginoong Jesucristo, nang matapos na po niya ang kanyang katungkulan bilang anak, makinig tayo mabuti, lalo na kayong mga bagong nakikinig. Ang ating Panginoong Jesucristo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Makinig kayo mabuti. Filipos 2:5 hanggang 10. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Napagaman siya ay nasa kalagayan Diyos. Makinig kayo. Iisa lang ang Diyos. Bagaman si Kristo nasa kalagayang Diyos, ang ibig bang sabihin may iba pang Diyos? Wala, iisa lang ang Diyos. Hinubad niya ito. Hinubad niya yung pagiging Diyos. Anong ginawa niya? Nag-anyong alipin. Nakitulad sa mga tao. Kaya nga ang wika sa Hebreo 13 is, si Kristo gaya ng anak, katulad lang ng anak. Bakit? Lumagay sa kalagayan ng isang anak. Kaya tinatawag ang Kristo na anak ng Diyos. Mga kapatid at mga tagapakinig, naganyong alipin, hinubad ang pagka-Diyos, naganyo ng isang tulad sa isang anak. Naging masunurin, hanggang doon sa kanyang kamatayan sa cross, sa bundok ng Kalbaryo. Kaya ang wika ng Biblia, Iglesia ng Diyos, binayaran ng dugo ng Diyos. Sino ang nagbayad? Ang Panginoon Diyos. Sa paanong paraan? Nagkatawan tao. Bakit nagkatawan tao? Para magkaroon ng dugo na ibabayad. Kaya niliwanag sa unang 1:5-7, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. Sa mga tuwid, mga magulang, at mga kapatid namin, siya po. Walang pagdududa, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat nga sampalatayanan, mga kapatid. At kaya nga, nang matapos na niya ang kanyang katungkulan, nang mabuhay na maguli ang Panginoon sa libingan, para matutuhan natin talagang walang pananampalataya pa rin ang 12 alagad na inilagay niyang pangunahin sa iglesia, anong ginawa niya? Ito nga ang ginawa. Ito ang ikatatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay, at pagkatapos nagpakita, gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad, na ang mga ito hindi na nangasulat sa mga aklat na ito. Napakita pang muli, 3 ulit. Mga kapatid, bakit nagpakita ng 3 ulit? Wala nang pananampalataya. Naiintindihan ba ninyo, mga kapatid? Ang tigas ng puso ng tao. Ang ibig masunod ng mga tao, yung kanilang sarili. Kaya nga, nang unang magpakita, unang-unang bumangon o nagpakita, pagkabangon sa kanyang libingan, dumiretso ang Panginoon sa bahay na kinaroroonan ng mga alagad. Walang katok sa pintuan, walang abog-abog, lumusot ang katawan ng Panginoon, at mga magulang itinaas ang kanyang kamay at bumati ng kapayapaan. Ang sumainyong lahat.
Akala ba ninyo mga magulang natuto na yung 12 na, yung 11 na yan, o yung mga apostol na yan? Nang pagkakataong yon, patay na po si Judas niya, no? Tandaan niyo, nagbikti na. Nang pagkakataong yon, wala yung isa sa 11, yung lalaki na si Tomas. Kaya nga, nang makita nila si Tomas, ibinalita nila, dinalaw kami ng Panginoon. Tumayo sa gitna namin, bumati ng kapayapaan, nakita namin. Ang sabi ni Tomas, talagang matigas ang puso Malibang makita ko, malibang mahipo ko ang sugat sa kanyang tagiliran, ang tusok ng pako sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa, hindi ako maniniwala na nagbangon ang Kristo. Pagkatapos ng 8 araw, makinig kayo. Pagkatapos ng 8 araw, nandun si Tomas. Nandun na si Tomas. Gano'n na naman ang ginawa. Lumusot ng pintuan. Bumati ng kapayapaan. Ay hindi naman sinabi ng 10 alagad sa Panginoong Jesus na si Tomas na alagad mo ay ayaw manampalataya. Ay anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Tomas, halika, lumapit ka. Ipasok mo ang daliri mo sa butas ng pako sa aking mga kamay. Sa aking mga paa. Ay yung kamay mo, ilagay mo sa tagiliran ko. At saka lamang natuto at saka lang sumampalataya. Ano ang sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Ito naman mga iglesia ni Manalo, nababanggit ko lang naman. Huwag kayong magagalit. Huwag kayong magagalit. Alam ba ninyo ang sinasabi ng mga iglesia ni Manalo? Si Tomas daw nagulat. Nagulat daw si Tomas. Magugulat ba si Tomas? Sinabi na sa kanya ng unang 10. Nakita namin ang Panginoon. Alam na ni Tomas. Pero gusto niyang makita at maniwala. Kaya sa ikalawang pagkakataon, lumusot na muli ang Panginoon, bumati ng kapayapaan. Dapat doon pa lang sa pagbati ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, na kasama na si Tomas, sana nagulat na si Tomas. Sana sinabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko, hindi. Tinawag pa siya, Tomas, halika. At sinabi nga ni Tomas, nang makita ang mga sugat mahipo, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya yung mga iglesia ni Manalo, kanilang inililiko ang katotohanan, mga kapatid. Bakit? Paano nga si Kristo tao sa kanila Si Kristo tao sa kanila, tandaan ninyo yan. At huwag kayo madaya ng dyablo. Ang mga dyablo na yan, ayaw kumilala ng Panginoon ay Diyos. Sa mga tuwid, kinailangan pang magpakita ng 3 ulit at yung ika-3, makinig kayo mabuti. Para lang huwag maging taksil ang mga apostol. Isang pagkakataon, akala ng mga alagad, ang kanilang trabaho na tagapangaral ng Ebanghelyo tapos na. Bumalik uli sila sa mga dagat. Nangingisda uli sila, bumalik na sa trabaho. Bumalik na sa trabaho, nila patay na ang Kristo. Nakita na lang 2 ulit, pero ayaw pa rin maniwala. Mga kapatid, bumalik uli sila sa pamamalakaya. Nakita nila habang nangingisda. Mga kapatid, may nakita silang isang lalaki sa dalampasigan. At namukhaan ni Pedro. Si Pedro nakahubot-hubad pa noon, nanguhuli ng isda. Ang Panginoon, mga magulang. Bumalik ang Panginoon. At doon nga, nalaman natin, sinabi nga ng lalaking si Pedro, pupuntahan kita riyan. Nakita niya, lumalakad yung Panginoon, pupunta sa kanilang daong. Dahil, ano ang ibig sabihin nito? Nahulog si Pedro, muntik nang nalunod sa dagat. Bakit? Wala nga pananampalataya. Mga kapatid, kaya nagpakita. At sa ikatlong pagpapakitang yaon, nang sila'y naroon na sa dalampasigan muli, ang Panginoong Jesucristo ay nag-utos pa kay Pedro, meron bang makakain dyan? Yung mga isdang nahuli ninyo, magdala kayo ng ilan dito, nag-ihaw sila, ang Panginoon ay kumain. Hindi ko nababasahin para huwag tayo masyadong humaba. Kayo na po ang magsibasa sa inyong mga aklat sa San Juan 21:14 hanggang 17. At pagkakain nga ng Panginoon, kinausap niya si Pedro at pinagsabihan siya, Pedro, iniibig mo ba ako kaysa mga isda na nahuli mo, kaysa mga bagay na ito? Opo, Panginoon. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ikalawang ulit, tinanong siya ng Panginoong Jesucristo, Pedro, minamahal mo ba ako kaysa sa mga bagay dito? Opo, Panginoon.
alagaan mo ang aking mga kordero, pakain mo ang aking mga tupa. 3 ulit pinagsabihan siya, Pedro, ikatatlo, iniibig mo ba ako kaysa mga bagay na ito? Na kung liliwanagin lang, Pedro, ikaw na nangangaral ng Ebanghelyo, iniibig mo ba ako kaysa kabuhayan mo, kaysa trabaho mo, kaysa sa mga bagay ng lupa? Opo, Panginoon. Pakainin mo at ingatan mo ang aking mga kordero. At saka lang nabuksan ang isip ni Pedro na napakahalaga pala, yung mga tupa ng Diyos ay pakakainin ng mga salita ng Diyos. Hindi materyang pagkain ang tinutukoy dito. At saka lamang sila nagsisampalataya ang mga magulang. At sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, sumampalataya kayo sapagkat ako'y inyong nakita at nahipo, higit na mapapalad. Ang sa akin ay hindi nakakita, ngunit nagsisampalataya. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, bilang huling tanong, ano ang pinakaaral na ibig ng Panginoon Diyos? Na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo na dapat nating sampalataya ng lahat na mga alagad o kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa paksa nating ito. Mga iginagalang na mga magulang na may kinaalaman sa pagpapagaling. Ayan, ito ang buwelta. Panginoon, dinala ko sa mga alagad mo. Pero hindi naman napagaling ng mga alagad mo eh. Taksil! Mga walang pananampalataya. Perverse generation. Mga taksil na lahi. Isipin mo yung anak ng Diyos eh. Mga apostol pinagsabihan, mga taksil, pervert generation. Ang sakit ng salitang pervert na yan. Ang tinutukoy ng mga sa atin sa huling araw, pag sinabi isang tao pervert, bakla, tomboy, bakit ka sumisiping sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae? Pervert. Lahat ng bagay na hindi ayon sa naturalesa na ibig ng Diyos na mangyari sa tao, yun eh perversion. Mga kapatid at mga magulang, at itong mga apostol, pervert pala ito. Bakit? Sapagkat hindi nila napagaling ang tinatawag na may karamdaman na inaalihan ng masamang espiritu. Bakit nga po? Mga kapatid at mga magulang, basahin po natin unang Korinto 12:28. Ang ipinakikilala ng banal na kasulatan, ang aral sa atin sa napakagandang paksang ito, kung bakit tinawag ang mga apostol na mga taksil, mga walang pananampalataya, lahi ng mga wika nga taksil. Basahin natin 12:28. Alam natin ang mga apostol nga ay inilagay saan? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano-ano pa ba ang naroon sa iglesia ng Diyos na dapat sana'y sinampalatayanan ng 12 para hindi sila naging pervert o hindi sila naging wika nga mga bigo sa pagpapagaling. Basahin natin. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Bakit naging pervert? Bakit naging tiwali sa dapat sanang mangyari? Bakit naging laban? Sapagkat hindi pinanampalatayanan ng mga apostol na naroon sa iglesia ang pagpapagaling. Ito aral sa atin hanggang sa huling araw na ito. Mga magulang at mga kapatid, kung ako'y maglilingkod sa Kanya, sa aking Diyos, sa aking Panginoon, buong puso, buong lakas, buong buhay, siya mismo nagsabi. 11:24 ng San Marcos, mga kapatid, basahin po ninyo. Ang anumang hilingin ninyo sa akin, isipin ninyo na tinanggap nyo na. Pag sinasabi ko yan sa mga kapatiran ano ba akala mo sa sarili mo? Hindi ko po sinasabing ako'y Diyos. Pero, kapag ako'y may ipinanalangin, halimbawa isang mahal ko sa buhay, na mayroong mabigat na karamdaman, hiniling ko sa Ama, Panginoon, alalahanin mo, patawarin mo. At ako ang nakikiusap,
alang-alang sa paglilingkod ko sa iyo, at alang-alang sa aking mahal sa buhay na binigyan mo ng mabigat na karamdaman. Ano ang sabi ng Panginoon? 11:24 ng Marcos. Ang anuman, makinig kayo, ang anuman hilingin ninyo sa akin sa panalangin, isipin ninyong tinanggap na ninyo. Ngayon, mga huling katanungan po natin. Sa atin po sa huling araw na ito, ano ang gagawin ng Panginoon upang huwag tayong maging taksil? Mateo 28:19 hanggang 20. Huling talata. Bago pumalik sa langit, itong matitigas ang ulo, itong mga perverted generation ng mga apostol niya, papanik na lang. Makinig kayo. Papanik na lang. Sa langit, tapos na ang trabaho ng Panginoon. Nag-iwan na siya ng halimbawa. Naitayo na niya ang iglesia. Inilagay na niya ang kanyang mga mangangaral. Pero para makatiyak ang Panginoon na hindi na magkakamali ang kanyang mga apostol, ano ang ginawa niya? Huling talata, 28:19 ng Mateo. Magsihayo kayo sa buong sanglibutan, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Naririto ako! Sino nagsasalita? Ang Panginoong Jesucristo. Papanik na siya sa langit. Pawala na siya sa lupa. Naririto ako, ang Panginoon, sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Para wag magkamali ang iglesia, para wag tayong maging mga taksil sa huling araw, nakamukha ng unang 12. Ano sabi ng Panginoon? Naririto ako, ang Panginoong Jesus, bagaman nasa langit na, sa inyo. Para kanino? Mga kapatid, sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Para sa atin sa huling araw, si Kristo, ang Panginoon, ang nagtuturo sa inyo. Sampalatayanan ninyo. Huwag ninyong tignan si Sirito. Huwag ninyong tignan si Prospero. Sino kami? Hindi namin kayo maililigtas. Pero tingnan ninyo. Tanggapin ninyo at pakinggan ninyo at sampalatayanan. Alin ang mga salita na sa inyo ay itinuturo ng inyong mga mangangaral na itinatayo ng Panginoon Diyos na si Kristo Jesus sa ating mga kalagitnaan. Na ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos ng isang maikli at may espiritong awitin. Pinakikiusapan kong pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Glenda. Kahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo mga kapatid. Awitin natin muna ang numero 51 sa ating himnaryo. Ikalawang estropa at koro po lamang. Tatayo tayo. Kundi mo Ayat na bibigatan sa tindi ng hirap at kalumbay, alalahanin dakilang Panginoon po namin Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya nga po, Ama. Ikaw ang aming nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, nilulalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon, kung umagay,
Muli po kami nagkasama-samang magkakapatid. Nagtiklop po kami ng aming mga tuhod at muli po kami ngayong nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa buong isang linggong binigay mong kapayapaan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at pinananatili mo po at pinatitibay ang aming pananampalataya na magkamulaan po binigay sa amin. Salamat po rin, Panginoon, sa mga banal na aral mo na narinig namin ngayong umaga. Naway kalakaran po namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po rin, Panginoon, sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin pang araw-araw na pangangailangan. Siya nga po. Panginoon, kung kami po kinakakita mo po na kami nagkukulang sa iyo, kung minsan po kami, Panginoon, nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa na hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Amen. Pakalinisin mo po kami at pakabanalin po, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ay lagi mo po kami pangungunahan. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin po namin sa iyo na nawa po, Panginoon, lalayo mo po kami sa biglang kamatayan, Amen. sa masasamang tao, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hustisya, Panginoon. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na ang taong itinigil mo po ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, dagdagan mo po ang kanyang buhay at kalakasan. Dagdagan mo po rin ang karunungan nagmumula sa iyo at nang ang mga banal na aral mo po, Panginoon, ay may pamahagi sa amin po magkakapatid at lalo-lalo na po sa mga ibang hindi po nakakakilala sa iyo. Amen. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na kayo po, Panginoon, na nagbibigay at nag-aalis. Kaya po, Panginoon, ang aming pong mahal sa buhay na may karamdaman, ang aming mga kapatiran, Panginoon. Kaya po, Panginoon, hipuin mo po yung pagpalang kamay. Kaya po, dagdagan mo po ang kanilang buhay at kalakasan. At pagalingin mo po sila. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, lalo pa po aming mga kaibigan, ang aming mga mahal sa buhay, pagparamdaman mo po sila at pagpakitaan mo po na ikaw ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin at luwalhatiin. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na patuloy mo pong bibigyan ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan. Baka po ay pagbubuksan mo po kami ng magandang pintuan ng kapalaran at nawa po, Panginoon, ikakasangkapan ka po ng taong laging tutulong sa amin. Amen. Panginoon, ang aming mga kapatiran, ang aming pang mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang dako, Panginoon. Nawa po, Panginoon, lagi niyo silang gagabayan, iingatan at inyo pong pagpapalain. Noon, dagdagan mo po ang tibay ng aming pananampalataya. At nawa po, Panginoon, lagi mo po dadagdagan ng aming pananampalataya at nawa po hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Amen. Dagdagan mo po ang kababaan ng aming kalooban at nawa po, Panginoon, makapag-ipon po kami dito ng mga gawang kabanalan. Na sa ganun po, makasama mo po kami sa ipinangangako mo po buhay na walang hanggan. Amen. Noon, ang lahat ng ito po, Panginoon, dinadalangin namin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila naming tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko.
dakilang Panginoon po naming Diyos. Panginoon namin. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Amen. Panginoon, muli, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, muli kami nagkatipon sa pong harapan at kami po ay nakinig niyo po ang mga banal na mga aral. Siya nga po. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito. Gayon po, Panginoon, sa lahat ng iyong makabutihan sa bawat sa amin. Tanggapin niyo po, Panginoon, sa iyong pong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Sana po, Panginoon, ito yung magamit po na iyong pong malalang pangasiwaan at lalo-lalo, Panginoon, ang mga tao na ngailangan. At higit sa lahat po, Panginoon, sana po ang mga salaping ito magiging kasangkapan sa paghasip pa po niyo mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin lang pong sinasama, Panginoon, sa inyo, Ama. Sana huwag na huwag niyo kami pagsasawaan at sa mga susunod linggo na ay mabuhay. Muli po kami nakita naglilingkod at umaabot po ng mga kasiglahan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin rin pong sinasama, Panginoon, sa iyo ang mga lalaking tinago niyo po, Panginoon, sa aming harapan upang mahatig na inyo po mga banal na maaral. Nawa, Panginoon, bibigyan po sila, Panginoon, ng makatalinuhan na nagmumula pa po sa ipong malal na kaitaasan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin rin pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sa umaga ito magkahiwalay kami mga magkapatid. Ang iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kanilang tahanan, ang iba ay tutungo sa kanilang pag-aanabuhayan. Siya nga po. Loobin niyo po, Panginoon, marating namin na ay mapatunguhan, ligtas, lahat mga kapahamakan. Panginoon po namin Diyos, marami kaming mga kahinanama, dadapot kami maasa na mga ito ay dadadag niyo po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, magala po namin hihiling sa dakilang Panginoon ng Diyos Kristo namin, dakilang tagapagligtas. Amen. Sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kabukabuluhang alipin, ay tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa araw na ito, hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa atin mga tahanan, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, hanggang sa patuloy na pagaling ni kapatid na Aurora Domingo at Agi Gonzales, lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paglalakbay natin sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumahatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Jesus ang hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang alam dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay
Jesus kang kamatayan. Ako'y awa kay Jesus, hihiwalay ang kamay ni Jesus sa